Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ang pagkikita namin ni Tina sa madilim na eskinita. Ang pagtatalo naming. Ang biglang paglitaw ng dalawang lalaki. Ang pagharap nila sa akin na tila wala akong matakbuhan. Ang pagkakadikit ko sa pader. Ang tangkang paglapastangan. Ang pagsigaw ko para humingi ng tulong. Ang sampal. Ang pagkawala ko ng malay. Bigla akong napadilat at napaupo ng tuwid sa kama, basang-basa ng pawis at nanginginig ang aking mga kamay. Bumuhos ang luha ko habang bumabalik sa isipan ko ang mga nakapangingilabot na alaala. Inilubog ko ang aking mukha sa aking mga kamay. Maya-maya, may yumakap sa akin, agad ko silang itinulak palayo sa takot. Ngunit nang tumingala ako, isang pamilyar na mukha ang aking nakita, sapat upang unti-unting humupa ang aking pangamba. Zayden, ayos ka lang. Ligtas ka na. Marahan niyang sabi. Dahan-dahan siyang lumapit, maingat na hindi ako mabigla at mahigpit niya akong niyakap. Kumapit ako sa kanyang damit at isinubsob ang mukha ko sa kanyang dibdib. Sila. Sinubukan nila akong saktan, Zayden. Gusto nilang. Hindi ko na natapos ang aking sinasabi. Humagulgol ako ng malakas sa kanyang mga bisig. Hindi muna siya nagsalita, sa halip marahan niyang hinaplos ang aking ulo. Ayos na ang lahat. Ligtas ka na ngayon. Walang nangyaring masama. Mahina niyang bulong habang patuloy akong umiiyak. Gising na ba siya? Ang tanong ng isang di pamilyar na boses ang pumagitna sa amin. Napahiwalay kami at nakita ko ang isang lalaking nakaputing Amerikana na may stetoskopyo sa lieg. Noon ko lamang napansin na nasa isang silid ospital pala ako. Sinuri niya ang swero na nakakabit sa akin at humarap sa akin. Kumusta ang pakiramdam mo, Sarah? Maamo ang kanyang tinig, ngunit matapos ang pinagdaanan ko, takot pa rin akong humarap sa isang hindi ko kilalang lalaki. Maya-maya, may marahang pumisil sa aking kamay. Si Zayden iyon, ngumiti siya at tumango, tila nagbibigay ng lakas ng loob. Dahil doon, sinagot ko ang doktor. Ah, oo, ayos lang po ako. Bangungot lang. Isang babaeng doktor ang nagsagawa ng lahat ng pagsusuri, sakaling mas komportable ka roon. At huwag kang mag-alala, wala namang masamang nangyari. Ang binatang ito ang nakarating sa iyo sa tamang oras. Itinuro niya si Zayden at mumiti. Matapos ipaliwanag ang aking kalagayan at sabihing maaari na akong umuwi kinabukasan, umalis na ang doktor. Maraming salamat, Zayden. Ayokong isipin kung ano ang maaaring nangyari kung hindi ka dumating. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay gamit ang dalawa kong palad habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Sarah! Diyos ko, Sarah! Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Bran. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang aking mga balikat. Sabihin mong ayos ka lang. Pakiusap. Bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Ayos lang ako, Bran. Dumating si Zayden bago pa may mangyaring masama. Sabi ko habang inilalagay ang aking kamay sa kanya at mumingiti. Ang presensya niya ay nagbibigay sa akin ng lakas at kapanatagan. Pakiramdam ko'y ligtas ako. May sasabihin sana si Zayden, ngunit nauna akong magtanong. Nasaan ka kanina? Ako ba? Nagpunta ako sa istasyon ng pulis para tapusin ang lahat. Sagot niya na tila karaniwan lamang, saka umupo sa kabilang gilid ng kama at inayos ang unan sa likod ko. Sa istasyon ng pulis? Para saan? Tanong ko, napapansin kung paano nagkulay puti ang kanyang mga kamao sa higpit ng pagkakakuyom. Para ipaaresto si Tina. Talaga? Hindi ako agad makapaniwala. Parang napakabigat ngunit makatarungan. Karapat-dapat siyang managot sa ginawa niya. Tumango si Bran habang nanatiling tahimik si Zayden. Nahuli namin siya bago pa siya makatakas. At nasa telepono niya ang ebidensya, alam mo na. Hindi na niya tinuloy at tumingin sa akin ng may pag-aalala. Ibinaba ko ang aking tingin, naaalala kung paano inilabas ni Tina ang kanyang telepono upang mag-record. Nakaramdam ako ng matinding pagkasuklam.
Bakit parang kasalanan ko? Dahil sa ebidensyang iyon, tuluyan na siyang nakulong. At alam mo ba? Hindi ito ang unang beses na napunta siya sa istasyon bilang isang kriminal, dagdag ni Bran. Napatingin ako sa kanya. May dati na siyang kaso. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Zayden na tila siya rin ay nagtataka. Sa dati niyang paaralan, nakipag-ugnayan siya sa isang guro kapalit ng mas mataas na marka at binubuli niya ang mga estudyanteng nakakaalam nito. Mas malala pa raw ang kanyang pananakit noon. Ngunit piniyansahan siya ng kanyang ina. Napabuntong hininga ako. Kaya pala siya lumipat dito. At ako pa ang muntik ng malinlang ng isang kriminal. Sabi ni Bran dahilan upang bahagya kaming mapatawa. Nagugutom na ba kayo? Kukuha lang ako ng pagkain sa kantina. Tumayo siya at lumabas ng silid. Hindi na ako nagtataka na may kriminal na record si Tina. Wika ni Zayden nakatitig sa kawalan. Oo nga. Sa tingin mo, makakalaya pa ba siya agad? Kinilabutan ako sa mismong ideya. Hindi siguro. At sana'y hindi na. Kailangan niyang managot sa ginawa niya. Mariin niyang sabi, muling kinuyom ang kamao. Paano naman ang dalawang lalaking iyon? Makukulong din ba sila? Tanong ko. Oo, tiyak iyon. Sa ngayon, inaasikaso na ng mga pulis ang lahat. Sabi niya, sabay pisil muli sa aking kamay. Maraming salamat ulit, Zayden. Hindi ko alam kung paano. Sandali. Putol niya, marahang inilagay ang kanyang hintuturo sa aking mga labi. Iyan ang gusto kong sabihin sa'yo mula pa kanina. Ha, nais ko sanang sabihin ano, ngunit naging kakaiba ang tunog dahil sa daliri niya. Napatawa siya ng mahina bago sumagot. Hindi ako ang nagligtas sa'yo. Ha, sino? Si Bran iyon. Naglalakad ako sa loob ng bakura ng paaralan, hinahanap si Sarah upang sabay na kaming umuwi. Nagkaroon kami ng kaunting pagtatalo tungkol sa isang episode ng Pink Panther na napanood namin kamakailan. Ipinagpipilitan kong masyado raw malupit si Pink Panther kay Big Naos at ipinapakita niyang siya lang ang laging tama, samantalang iginiit naman ni Sarah na hindi ganoon ang totoo. Sa huli, padabog siyang umalis patungo sa kung saan, siguradong hindi pa uwi. Kilala ko siya, kapag nagtatampo, pumupunta siya sa isang lugar na tiyak kong pupuntahan ko rin upang humingi ng paumanhin kahit wala naman akong kasalanan. Ganoon din ang ginagawa noon ni Olivia tuwing ako ang may pagkakamali. Kung gaano ko siya namimiss. Si Sarah ang laging pumupuno sa puwang na iniwan ni Olivia. Unti-unti niyang inangkop ang sarili niya, tila ginagampanan ang papel na iyon upang hindi ko masyadong maramdaman ang pagkawala. Tunay ngang naging kapatid at ina ko siya, gaya ng ipinangako niya. Hinanap ko siya sa mga silid-aralan at sa kantina, ngunit wala siya roon. Kakaiba iyon. Kapag nagtatalo kami, palagi siyang nasa kantina. Dahil sa samut-saring posibilidad na pumasok sa isip ko, ang ilan ay nakakapanginig, nagsimula akong tumakbo sa buong paaralan hanggang sa marinig ko ang isang sigaw ng paghingi ng tulong. Nanlamig ang dugo ko habang patakbo akong nagtungo sa direksyong pinanggalingan ng sigaw. Hindi, wag sana. Wag sana siya iyon. Hindi si Sarah ang tipo na madaling mapasok sa gulo. Kaya niyang ipagtanggol ang sarili laban sa mga nambubuli, minsan sapat na ang isang titig. Mas mahusay pa nga siyang lumaban kaysa sa akin. Ngunit nang makarating ako sa kanto ng madilim na eskinita, napahinto ako, napako sa kinatatayuan, sa eksenang tumambad sa akin. Dalawang lalaki ang nakapalibot kay Sarah, naipit siya sa pader, habang pilit niyang inaalis ang mga kamay ng isa na humahawak sa kanya. May isa pang nakadikit sa kanya, hindi pinapansin ang kanyang pagtutol. Kaya niyang ipagtanggol ang sarili. Maliban na lamang kung dalawang ganap na nasa hustong gulang ang kaharap niya na may masasamang hangarin. Sa isang iglap, napansin ko ang isa pang babae na nakatayo ilang hakbang ang layo, may hawak na teleponong nakatutok sa kanila, nagre-record. Tina! Naputol ang aking mga iniisip nang marinig ko ang galit na sigaw ng isa sa mga lalaki. Bago pa man ako makalapit, nakita kong sinaktan niya si Sarah. Sinaktan niya. Siya. Napakabilis ng mga pangyayari. Hindi ko na malaya na kusang gumalaw ang aking katawan. Pumasok ako sa eskinita, hinarap ang lalaking iyon at sabay suntok sa kanyang mukha. Ang isa pa, na nakatitig lamang, ay sumugod sa akin, ngunit napaurong siya. Hindi ko na malaya na napabagsak ko na pala siya.
hindi na ako nag-aksaya ng oras. Sinikap kong pigilan siya hanggang sa hindi na siya makakilos. May humila sa akin mula sa likuran, nang makita kong ang isa pang lalaki iyon, ginamit ko ang pagkakataon upang makawala at napabagsak ko rin siya. Bumagsak siya at nawalan ng malay. Agad kong hinanap si Tina. Nang mapansing wala na siya, kinabahan ako. Hindi pa ako handang palampasin siya. Hindi ngayon. Ngunit mas mahalaga si Sarah, kailangan ko siyang madala agad sa ospital. Nag-aalangan ako, ngunit malinaw ang aking pasya. Si Sarah ang unahin. Sarah, ayos ka lang ba? Buksan mo ang mga mata mo. Marahan ko siyang inalog, ngunit hindi siya nagising. Halos bumigay ako sa emosyon, ngunit pinilit kong manatiling matatag para sa kanya. Inalis ko ang aking jacket at ibinalot sa kanyang itaas na katawan bago ko siya buhatin at dali-daling tumungo sa ospital. Ano ang, Sarah? Nasalubong ko si Zayden habang palabas ako ng paaralan. Namutla siya nang ipaliwanag ko ang nangyari kahit hindi ako humihinto sa aking paglalakad. Mabuti na lamang at wala ng ibang estudyante sa oras na iyon. Nakita mo ba si Tina? Tanong ko. Umiling siya, halatang dismayado. Tunog ng mensahe. Sandali, kakampi ko ito. Sabi niya habang binubuksan ang mensahe. Sandali? Ngayon pa ba? Nakita raw ni Mark si Tina. Sigaw niya mula sa ilang hakbang ang layo. Napahinto ako at humarap sa kanya. Saan? Pumasok daw siya sa bodega ng janitor. Sabi niya halatang naguguluhan. Puntahan mo siya at siguraduhing makuha mo ang kanyang telepono. May ebidensya roon. Baka burahin niya, kaya bilisan mo, mabilis kong bilin. Sa tingin ko ikaw ang, dahil ikaw ang ka. Hindi. Hindi siya kailanman naging ganoon at hindi kailanman magiging ganoon, mariin kong putol, sabay tingin sa mukha ni Sarah na nakahimlay sa aking dibdib. Gusto kong ako ang humarap kay Tina. Pero ngayon, mas kailangan ka. Doon ako babalik. Kapag nagising ka, pangako. Kailangan ko munang tiyakin ang kaligtasan mo. Marahan kong inilipat si Sarah sa mga bisig ni Zayden at hinalikan ang kanyang noo bago ako muling tumakbo pabalik sa paaralan. Malapit lamang sa pasukan ng locker hall ang bodega ng janitor, kaya mabilis akong nakarating. Binuksan ko ang pinto at naroon siya, nakangiti habang may pinapanood sa kanyang telepono. Nang makita niya ako, agad niyang itinago iyon, ngunit wala siyang laban. Matapos ko siyang ipaaresto at hilingin sa mga pulis na hulihin din ang dalawang lalaki, dali-dali akong tumakbo pabalik sa ospital. Mabilis ang tibok ng aking puso, ngunit alam kong hindi iyon dahil sa pagod. Kundi dahil sa kanya. Ipinadala ni Zayden ang numero ng silid ni Sarah, kaya madali ko itong nahanap. 307. Paulit-ulit kong binibigkas ang numero habang tinatakbo ang pasilyo hanggang sa marating ko ang pinto. Diyos ko, Sarah! Sigaw ko habang bigla akong pumasok. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Sarah ang katotohanang si Bran ang tunay na nagligtas sa kanya at ang mga damdaming matagal na nilang iniiwasan. Sa gitna ng paghilom at paghahanap ng hustisya, may isang pag-amin na magbabago sa kanilang relasyon magpakailanman. Kaya abangan natin,